Actually, one thing na maganda rin kay Ate B, masyado siyang hindi nakakalimot ng mga pangalan. Lahat kami dito, alam niya ako. Tanda. Tanda na lahat. Wala. Natatandaan niya, eto, dati na to. Or kung hindi niya naman alam yung pangalan, familiar yung Pero seldom lang yun. Talagang mas more on kilala niya talaga. kilala yung pangalan. Lahat. Ano na lang po ang most memorable encounter niya sa kanya? Talagang isa lang. Nangyari lang po last year na I was given the opportunity, privilege na po actually, na makasama siya mag-lunch. Kasama yung fellow Vilmanian ko na from Sweden. And yun, marami ako na-discover kay Ate B. Maliban sa sobrang daldal niya, marami siyang kwento. Na may actions pa kapag nagkakwento siya. And doon ko din po nakita kung sino talaga si Ate B behind the camera. Yung talagang siya talaga na hindi namin na-feel na artista siya, hindi namin na-feel na public servant siya, kundi si Vilma Santos na tao. Kayo po, ano yung pinaka-hindi makakalimutan? Ang hindi ko makakalimutan, talagang siya, hindi katulad ng ibang artista na maganda lang pagka nakaharap, pero pag nakatalikod, iba na mga reaction nila. Siya, kung ano mo siya kaharap, ganun pa rin siya kahit nakatalikod siya. At iba siya talagang mag-ano sa mga fans. Kaya namin lagi siyang, kaya ang pagmamahal namin sa kanya walang katumbas. Meron po kayong naaalala experience po, personal na kaharap niya siya, nakakwentuhan niya siya, nakasama niya siya. Ano po yun? Yung pinaka naaalala niyo po? Kasi kung nasa probinsya na ako, hindi na ako madalas makasama. Pero ngayon, ito nga lang na to, kaya ako na nasa probinsya na kasi ko Tsaka senior na kasi, ayaw akong payagan ng mga apo. Ng mga apot, mga pamangkin. Dahil wala naman akong asawa Nung dati single. Anong naaalala niyo nung dati po? Basta't naaalala ko na siya talagang walang pagbabago. Kung anong pagkakilala ko nung una pa lang, hanggang ngayon, ganun pa rin siya. Alam pagbabago, pakikiharap sa amin. Kayo naman po. Ako naman, of course, yun sa movie na Extra. During that time, wala kaming ginagawa, sineset up pa yung mga cameras and everything, yung lighting. Dalawa lang kami sa pet ni Ate B. Nag-one-on-one kami talaga ng hating gabi, mga 3 o'clock in the morning. Chikahan to the max kami talaga, dalawa lang. Yun yung most memorable sa akin. Kasi kineta niya yung buhay niya, kineta niya yung, o di mo, ang hirap breaking ng pagiging artista. Dahil kasi, di ba, puyatan, walang time. So yun, talagang, ang tagal namin nagkwentuhan na dalawa lang kami. Kasi tulog lang yung mga kasama namin. Hinahanap na niya. So, buhay pa nun si Ate Aida. Hinahanap niya si Ate Aida. Sabi ko, tulog sa bus. Si Cindy, wala. Tulog din. So, kami dalawa lang talaga nagkwentuhan. Yun yung most memorable na ng experience na nakuha ko kay Ate B. Imagine mo, talagang one-on-one kami dalawa. Ano yung masasabi ninyong impact sa buhay ninyo ng pagiging Vilmanian? Na siguro kung may ibang curious, ano bang nakukuha niyo sa pagiging Vilmanian? Bukod sa inspiration. Bukod sa inspiration. Magiging stress relief, gano'n, ang panonood ng Opo. Yes, Marina, kasi ang tawag kay Marina ni Ate B. Bunso. Baby Marina. Kasi pinakabata yan sa Vilmanian. Ano po, ano yung impact ng pagiging Vilmanian sa buhay nila? Hindi, kasi yung iba, sinasabi iba parang she's a source of inspiration. Hindi lang kasi yun, kasi ang pagiging fan, you also see the artist as an extension of your personality. Somehow, you aspire for things that are ideal, no? So, when you admire someone, you usually look for somebody na parang mas angat naman sa'yo, di ba?
Hanapin mo parang you try to model your life or yourself after the person that you idolize. And as a fan, no, I'm in the academy, I teach. No, I love Vilma because I can see that she's very successful. No, she's very humble despite her success. No, she has succeeded in every field that she had chosen. No, she was able to transition, no, from show business to politics. No, parang feeling ko nagawa niyang lahat. No, and it's difficult to stay relevant for 60 years. I mean, there are many new faces, but they come and go. They come and go. No? But with Vilma, she was able to maintain her youthfulness, diba? Her beauty. So, ang pagiging fan kasi is, I mean, for us to be able to write a book about her, to come up with a scholarly anthology, I think there's more to her than just being an inspiration. It actually stems from something very deep, no, inside. Kasi ang iniidolo mo, they become an extension of yourself. In other words, whatever it is that you dream, okay, for yourself, sama nakikita mo yun sa iniidolo mo eh. So that's how, I think that's how complex it is and how complicated it is, no? Kaya minsan di ko nga maintindihan yung concept ng fan na parang, ba't mo pinaglalaban, di mo naman kamag-anak, hindi mo kailan. Pero there is something inside you that somehow, there's something in your idol that stirs really something very powerful inside. So it's what you feel, it's what you think, no? And somehow, no, parang every day of your life, parang there is this looming figure of your idol that somehow guides you, no, in the things that you do. So yeah, so it's more than just being inspired by what your idol actually does. It's something that's really inexplicable. Yes, no? yes. Kaya di ba alam kung ba't ka nagagalit pag may nambabash, ba't talaga ipag-away, di ba't kailangan mo talaga ipagsagutan, bakit mo kailangan mo makipagmatalinuhan sa mga ibang fans? Kasi ganun talaga yung idea. Parang feeling mo, when your idol is hurt, you're hurt too. Diba? And at kung minsan mas hurt ka pa sa mismong idol mo eh. Ikaw pa yung mas fierce, no? Diba? Minsan nagsabi niya, ba't pinaglalaban? Di ba kamag-anak? Minsan ang feeling mo nga, mas may impact pa sila sa'yo. Okay? Because somehow, no, you feel that your lives are in some way connected. Parang ano siya, no? Ano siya. Yun ang gusto ko segue. Yun ang gusto ko segue na tanong kay Ate Yori since baka si Ate Pink na nakita niya. Pero ito si Marina ngayon. So anong pinagkaiba noon nakikipagbardagulan sa mga fans, sa mga kapwa ibang artista, sa mga ibang fans, ganyan. Paano niyo pinagtatanggol si Ate Pink? Kasi pinoprotektahan? Kasi ako nung talagang naging active ako nung nagtatrabaho na ako dito sa Manila. Ano lang si Vilma no? 16. Basta pag wala akong pasok, nandun na ako agad sa Project 6. Sa Project 6 kasi yung ng bahay nun eh. Kaya nga Tsaka sila ni Edgar, eh wala naman. So anong ginagawa niyo nung araw para suportahan si Ate Pink? Kasi may mga ibang kasabayan siya. Oo, kasabayan. Pagka yung nagsasalita sila ng against kay Vilma, siyempre, nasasaktan ako pero hindi ako nakikipag-away sa kanila. Ayoko. Hindi maganda yung ganun. At saka si Vilma, ayaw nung ganun. Ayaw niya nung ganun. Eh si Marina ngayon, ano ginagawa ko? Ngayon po kasi social media is everywhere. Technology na. And kung hindi po ako nagkakamali, kung paano mo ipagtanggol ng idol mo, noon physical. Pero ngayon, social media na. Bashing. And then, lalo na fake news. So, mas lalo po namin ginigive po ng importance, lalo na kung hindi naman totoo nilalabas sila ng mga informations about Ate V, lalo na ngayon na tumatakbo sila ngayon, lalo na kay Secretary Ralph. Mas pinaglalaban namin kung ano yung totoo. Maglalabas kami as much as possible ng mga legit na resources, mga informations na dapat yun yung basahin or pakinggan ng mga tao kaysa sa mga gawa-gawa lang, mga clickbait na pinapakalat sa kanila.
Tsaka kasi ngayon, nowadays, parang ang tawag sa amin ni Ate B, hindi na fans eh. Friends. Kaya doon ako na-inspire sa kanya na parang, kaibigan mo na siya. To think na mataas, malaking tao siya. Kaya parang ang tingin sa amin is friend. Hindi basta fans lang eh. Kaya doon ako na-inspire sa kanya kung ano nagagawa niya mabuti. Na always mabuti naman yung ginagawa niya sa lahat. Even na sa family niya, sa politics. Okay. So doon ako na-inspire. Kaya parang gusto ko yung i-take sa akin na kung ano yung mabuting ginagawa niya, yun ang gagawin ko. Kasi ang ganda narating niya. Ito na, gusto ko sabihin lang na parang the idea is how much of a fan is a Vilmania. Kasi you cannot be called a fan if you're only fighting on social media, if you're just quarreling with people on social media. Kasi when you're a fan, it means that you have to support everything that your idol does. So in other words, kahit yung bata pa kami, mag-save ka ng pera, manood ka ng sine, mag-save ka ng pera, bibili ka ng mga magazines, no? You really have to shell out money to be able to support your idol. That's part of being a fan. Hindi pwede maging fan ay pag-away ka lang, but you don't support your idol. Diba? That doesn't make you a fan. Diba? That only makes you probably noisy, you know, or whatever. But when you're a fan, you buy. In other words, you really have to find a way, no? To be able to support that. Talagang mamamasahe ka talaga, di ba? Talagang hanapan pa yung mga bata pa tayo, di ba? Hingi ka ng pera sa pera, mamamasahe ka para mamunta sa show. Ganon. So it's importante yun. Kaya yung books, for example, no? Alam namin deep inside that the Vilmanians will buy the books. Kasi the Vilmanians are known for being like that, di ba? Whatever it is that Vilma puts out there, whether it's a movie or a book or whatever, we make sure that we're going to patronize it, no? Actually, napandingan na namin tayo yung mga away kasi nga parang that's pointless, no? Ang labanan kasi ay nasa ano rin, di ba? Kung fan ka, you really have to support kasi doon matatest talaga ang longevity. You cannot call yourself a fan na parang ina-adore mo lang, pero wala ka namang ginagawa, di ba? Yung pinaka-importante, di ba? Kaya hindi pwede magtaray ang fan na walang ginagawa. Yeah! Importante sa dapat na ginagawa ka rin sa siguro mo. Kasi speaking of yung nag-i-invest din, in connection with yung mga libang gagawin, may mga collection ka, collector's item ng actually ba talaga na ito, isi-share mo dito sa coffee table mo? Marami pong mama kong collection kasi nung kasalukuyan akong nagtatrabaho rito sa Manila, basta't lahat ng picture ni Vilma, binibili ko kahit saan ko makita dyan sa... Inibili ha? Binibili ko. Marami po ako mamandong po. Tsaka lahat po ng magazine. Kahit nitong panahon na to, na hindi na siya madalas ma-cover, basta't nakakita ko sa dyaryo, kahit maliit lang, binibili ko yung dyaryo na yan. Ginugupit ko. Makikita niyo po, ma'am. At saka lalo na sana kung meron pang magazine, basta't nandun siya, kahit maliit lang ang picture, binibili ko basta't nandun siya. Dahil lalo na yung malalaking siya cover. Marami po ako nun, ma'am. At ipapagamit nyo ito ngayon dito sa Para sa coffee table. Pinapahiram niyo po ngayon? Andiyan na po kay Jojo, tatlong po yung Paano sila Pinahiram niya muna? Opo, mga bago pa. Inuha nila sa amin sa Punta Bulacan. kami sa bahay niya, Punta sa sila Bulacan. sa amin sa Kami ni San Miguel, Jojo. Bulacan. Kinuha Inuha nila lahat. yun. Pati posters. Yeah, paano mo Yung na-ingatan mga mo ngayon? poster. Paano mo na-ingatan nyo? Kasi syempre, Nako, may ang mga pag-iingat ko pag-iingat. ron, Oo. katulad ng pag-iingat ko sa sarili ko. Ganun ko kamahal si Vilma. At ako, hindi ako mapapil na kamukha ng ibang fans na pag nakita na siya, huwag naman masasaktan yung iba. Pero ako talaga, hindi ako lumalapit na sa isang kabila ako. Ano, Hindi pag ba nakita ka ni Vilma, lalapitan ka, no? Iba siya kasing mag-approach sa tao, lalo na sa mga fans niya. Ano pong pinakamalaking nagastos niyo? Yan, Parang... magkano? Ay, hindi ko na po masasabi. Sa dami. Pero yung nag-ikwento Basta po yung... medyo mahal to yung Ay, mga nabili. Wala. ala po sa akin Naipon na yun. lang siguro. Basta lahat ng magazine at dyaryo, binibili ko. May mga comics pa akong mga ibang Vilma, wala nun. Ako lang ang meron. Kasi nung matagal-tagal na, nagtatrabaho pa ako nun sa, dito sa Manila. Meron kasing mga comics na
Meron si Edgar, meron si Vilma, sila dalawa. Meron po ako nung kompleto ako nung ma'am. Meron po ba kayong kasabayan noon na as a fan na kaibigan niyo pa rin po hanggang ngayon? Oo, yan sila. Baka naman di na buhay. Buhay pa ba? Buhay pa naman. Meron siyempre. pa. May iba